Anderson point of view. May ginagawa ako sa headquarter, habang tinutukso si Christian, dahil lagi siyang need-defeat sa kanyang ML, para mas lalo lang siyang mina sa akin. Anderson. Singhal niya sa akin, pero ang mga mata niya ay nasa kanyang cellphone. Naku iba na kapag na-addict sa mga ganitong laro. Huwag ka nang mag-abalang magka-rank, dahil pati isang taong gulang ay tatalunin ka niya, kawawa ka pa naman kapag ikaw ang umiyak dyan, patuksong sabi ko sa kanya, na ikinasama ng tingin niya sa akin, na akala mo ay ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa, dahil baka magalit pa siya lalo sa akin. Mahirap na baka ako ang may kasalanan, kung bakit nauubusan na siya ng star. Nag-emote na ako dito, dahil naalala ko ang nabalitaan ko na buhay ang babaeng mahal na mahal ko, kainis na buhay tao. Sabay sulyap sa monitor ko, dahil lahat ng galaw ng boss ko, ay nakikita ko at yun ang trabaho ko, kapag umalis sila sa loob at labas ng bansa. Hindi ako magaling sa technology kagaya ni Glidel, pero kaya ko naman pagkutikot ng mga ganito. Here we go again. Heto siya speaking of the tumatawag si boss kaya sinagot ko na lang, dahil magagalit na naman ang isang ito. Anderson, can you tell to Glidel, that search for the two men who have been circling in my house just right now, and who have always been following my wife. And you know what I mean, aren't you? Seryosong tanong niya agad, ang galing-galing talaga, siya na ang may kailangan siya pa ang galit, ayaw ko pa na iwan ko kayo, kaya wala pang mamatay na kasing gwapo ko, joke ko lang. Yeah, I know lover boy. Saad ko sa kanya, na medyo may dagdag pang pangasar. Pero alam nyo ba ang ginawa niya, pinatayan ako. Babe, pinatayan ako pagrereklamo ko kay Christian, na busy sa cellphone, naglalaro pa rin ng ML dahil magrarank daw siya. Shut up Anderson, as you can see I'm busy, asal niya sa akin, kaya di ko na lang siya kinulit. Habang tinitingnan ang paglabas ni boss sa mansyon niya, papunta dito sa headquarter. Napapailing pa ako nang may mapansin akong sumusunod sa kanila. Tingnan mo nga naman, may paglalaruhan na naman si bossing, kawawang mga bata, napapailing na sabi ko, habang nakatingin sa mga lalaki sa monitor ko. Pero napangisi ako nang tumatawag ang boss ko. By the way Anderson, make sure that our we go to headquarters, there's no one following us, seryosong sabi niya na medyo galit kasi alam nyo na. Galit na galit gusto manakit. Well the truth lover boy, there is a car following you, color blue, 7345, and it is 45 kilometro away from you, sagot ko sa kanya, dahil pagtrabaho na ang usapan ako'y seryoso. Paanong alam niya kung nasaan tayo? At paano niya alam na may sumusunod sa atin? Baka alam din niya yung na nangyari sa atin, nagtatakang sabi ni Bettina, kaya natatawa ako sa sunod-sunod ng itanong kay boss, kaya napailing-iling na lang ako. At yung kasama ko na si baby Christian, ayon busy daw. Oh beautiful Bettina you're there, of course not, I didn't see anything whatever you two did in your respected room, because I respect people around me. Well, according to my job, I'm the one who monitors my boss movements, and who will be the mysterious guy who wants to finish him. I'm a genius isn't it? Sagot ko with pagmamayabang, pero totoo naman talaga ang sinasabi ko. Ang hangin natin ngayon, sarcastic na sabi niya sa akin. Ayaw maniwala sa pagmumukha ng ito. Whatever princess, and about what I've been saying a while ago, about the blue car, they are already 25 kilometro from your place, be careful and some of my bodies will come as fast as they can, saad ko sabay pindot para i-zoom kung nasaan sila. Yeah, I'm not student, I know what I'm doing, saad ni boss. Lodi ko na talaga siya, nasa bingit na nga ng kamatayan sige lang ng sige. Lodi na lodi, talaga kita boss. Ang hurst mo sa akin, sumbong kita kay baby Christian, natatawang sabi ko sabay smirk kay Christian na talagang busy sa kanyang cellphone. Yak, can you stop calling me baby? Nakakadiri ka. Parang iwan na sabi niya, sabay taas ng middle finger sa akin. Hey, stop the both of you, and do your work, and tell where the car who's following us. Galit na sabi ni boss, kaya tumahimik si Christian ng di oras. To your right boss,
Sagot ko agad dahil nabigla ako, ang bilis naman ng mga ganggang na yon. Wife, can you trust me? Saad ni boss with worried voice. Yan kasi ang sinasabi ko eh. Pero napansin ko na malapit na ang mga tao ko na inutusan sa kanila. Narinig ko ulit si boss. Then go in the back seat. And I know that Glidel and Maya teach you how to use this right. Alam ko na yun tinutukoy niya, hindi mahina boy. Nagulat pa ako noong sumigaw si Gibson. Hey, where are they? Sarcastic na sabi niya. In your right boss. And they prepare and trying to shoot you. Saad ko dahil inaayos nila ang kanilang armas. Wife, can you put your seatbelt and come? Saad ni boss sa asawa niya, si Loverboy talaga. Boss, kanan ka para libangin sila, saad ko sa kanya. Nang makita kong sinunod niya ang sinabi ko, ay napangiti ako. Nang nalibang na niya ang mga ganggang ay lalo akong napangiti. Galing-galing talaga ng Loverboy, may smirk sa labing sabi ko, because I tease him. Shut up! Pasiga na sabi niya, well ganyan siya eh. And I'm proud of it, that I'm one of his best friend, nakakabakla man isipin but that's true. Where are they? Tanong niya sa akin. Malapit na sila boss, sagot ko dahil huminto sila sa liblib na lugar, kung saan hinihintay niyang dumating ang sasakyan na humahabol sa kanila. Stay here and don't ever try to get out in the car, rinig kong sabi niya sa asawa niya. At bumaba na siya. Then after 1 minutes, ay may narinig na lang ako na may pumuputok na armas, and I watch him in the monitor. Hindi na ako nagulat, nang paputukan niya ang gulong ng kotse, at pagewang-gewang until nabangga sila sa may poste. Pero mas lalong hindi ako nagulat, nang sunod-sunod na paputukan niya ang mga nasa loob nito. Galaw ang astig deng-deng, saad ko dahil ang bilis ng galaw niya kaya I idolize him. Hey Chad, nasaan na ang mga tauhan nyo? Tanong ni Bettina sa akin, dahil rinig na rinig pala niya kami. Nandyan na sila Madam Beautiful, saad ko at tinignan ko si Christian nakasmirk. Kaya tinignan ko siya ng, what? Pero tumawa lang ang loko. Hey Anderson, can you stop flirting to my wife? Or else I'll finish you. Saad ni boss, ayon pala ang kinasmirk ng loko sakin. Oh Loverboy, I'm not flirting with your wife. I just answering her question, saad ko dahil takot pa akong mamatay sayang naman ang gandang lalaki ko. Whatever, saad na lang ni boss, dahil alam naman niya na totoo ang sinasabi ko. Pagkalipas ng 10 minuto, ay nakita ko sa monitor na nandoon na ang mga tauhan namin na pinadala ko, habang tinutulungan nila si boss, para sugpuin ang mga ganggang. Buti nga sa kanila di nila alam sisiw lang kay boss yun. Tapos tinanggal ko na ang earphone sa tenga ko, at binato ang lalaki ng water bottle na tawa ng tawa. What? Tanong niya tapos tumawa ulit, kaya ang sinagot ko sa kanya ay middle finger na lang. At may pumasok sa isip ko na kalokohan. Baby Christian, can I get a kiss from you? Bakla-baklang saad ko. Nakakadiri ka talagang ogag ka. Sigaw niyang sabi niya, effective. Just one kiss baby. Pagod na pagod ako. Sabay pout ng lips ko, dahil tumatawa ako. At di na ako nagulat, nang bigla niya akong binato ng water bottle na walang laman, na nahilagan ko naman dahil magaling ako. At nakita ko sa monitor na gumagalaw na ulit ang sasakyan ni boss. I think papunta na sila dito sa headquarter namin. Success ang operation ko dito. At ayon si Christian humiga sa sofa, dahil naiirita daw sa pagmumukha ko. Di niya alam habulin ka ng mga chicks boy, kaya nga may katagang ako lang ito, ang Andri ng buhay nyo. Nakakaano lang dahil talagang ang gwapo ko, pero hindi maalala ang mahal ko kung gaano ako kagwapo. Para akong asong ulol sa tuwing hinahabol ko siya, para akong tigre na nawala sa hola, kapag nawawala ako dahil nakikita ko siyang may kasamang iba. Masakit man pero kailangan kong tanggapin, dahil temporary amnesia lang nangyari sa kanya. May pag-asa pang bumalik lahat-lahat ng nawala niyang alaala naming dalawa, and I'm hoping for that to happen. Naghihintay lang ako dito for her. Ewan ko pero ang lakas ng tama ko sa kanya, yung tipong siya lang ang hinahanap-hanap ko, ang nagpapabaliw ng sistema ko. Well, gwapo naman talaga ako, and that's true kaya nga habulin ako ng mga chicks, dahil gwapo ako.
Pero I think nandyan na sina boss, dahil may pumarada ng sasakyan sa parking lot namin. Bettina POV. Nandito ako sa headquarter ng mga darkest organization, na kung saan nabibilang si Dion. Dito daw muna ako magstay ng ilang araw. Why? Because someone wants to hurt, or should I say use me to blackmail my husband. Naka-home study na din ako, dahil 4 months graduate na ako simula ngayon. Ang boring naman dito, bulong ko sa sarili ko. Habang nakatingin sa kisame kung saan ako nakahiga. Iwan ba naman niya ako? Pero ano na kaya ang ginagawa ng mga yun, kanina pa sila? Kailangan ba talaga na iwanan ako dito sa room niya at nakatunganga? At take note, ang daming nakabantay sa akin. Walang takas ng kaibigan. Habang nagmumuni-muni ako sa kwartong ito, ay biglang nag-vibrate yung cellphone ko. Napapakamot pa ako nang makita ko na number lang ang nakalagay, hindi siya naka-register, tsaka hindi pamilyar sa akin. Kaya nagtataka ako, at curious kaya binuksan ko ang message galing sa unknown number. From unknown number, hello there Mrs. Bettina Gibson. Just stay puts, magiging akin ka. Dahil akin ka lang, ako lang ang dapat para sa'yo, understand? Nagimbal ako sa nabasa ko dahil sa gulat, sino na ang hindi kung ganyan klaseng mensahe ang matatanggap mo, na parang inaangkin ka niya. Kaya di ko namamalayan na sumisigaw na pala ako at natataranta, dahil di ko alam kung bakit laging nagtitext ng kung ano-ano sa akin, ang may initial na AC. Dahil akala ko ay tatantanan na niya ako. Kasi di na siya nagte-text at nagpaparamdam sa akin, ng almost 3 weeks. At ngayon bigla-bigla siyang magti-text sa akin ng ganito. Sino ka ba, sino kang AC ka? Sigaw lang ako ng sigaw, tsaka binato ko ang cellphone na hawak ko. Bago ako lumayo doon, at sumiksik sa pagitan ng closet at pinto ng banyo. Takot, oo takot ang umibabaw sa akin. Ewan ko pero namalayan ko na lang na tumutulo na ang luha ko, habang nakaupo na ako sa lapag, at yung dalawa kong kamay ay nasa noo ko habang humihikbi. Hindi ko din namamalayan na may pumasok sa kwarto. Kundi napapitlag na lang ako, dahil may yamakap sa akin paharap. At alam kong si Dion yun, dahil alam na alam ko ang kanyang amoy. Adik na adik ako sa kanya. Lahat ng bagay na nakakonekta sa kanya ay gustong gusto ko. What happened? Tanong niya sa akin pero nanginginig pa rin ako, kaya niyakap ko na lang siya ng mahigpit na mahigpit. Kasi siya na lang ang nagiging lakas ko. Oo takot ako pero hindi ako takot na mawala, para lang sa taong mahal ko. I'm here, pag-aalong sabi niya ulit, habang hawak-hawak na niya ako, kaya sinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Tsaka naramdaman ko na lang na hinahalikan na niya ang noo ko. Yeah, I feel so safe, as long as nasa tabi ko lang siya palagi. Ewan ko ba kung bakit feeling ko safe na safe ako sa piling niya. Kaya nang maging ayos na ang pakiramdam ko, humiwalay ako sa kanya. How was your meeting? Pag-iiba ko sa usapan, tapos pinasigla ko ang boses ko, even alam kong alam niya na di ako okay. Habang tinatitigan niya ako, mula sa mga mata ko na malamlam. It's fine, by the way what happened wife? Tanong niya sa akin, habang nakayakap siya, kaya tiningnan ko siya, pero nagulat na lang ako na nasa likod lang pala niya ang mga nuknukan ng pangit. Tinuro ko na lang yung cellphone ko sa kanya, kaya sananyasan niya ang mga nakasilip, pero nagtinginan muna sila bago dali-daling pumasok si Glidel, at binuksan ang cellphone ko na nasa kama. Saka hindi na ako nagulat nang makita ko ang reaksyon ng kanyang mukha. Hey what's wrong? Tanong agad ni Ate Maya sa kanya, saka lumapit ito sa pwesto ni Glidel na nakatayo, habang hawak-hawak niya ang cellphone ko. Tapos binigay naman ni Glidel, saka binasa ito ng team. Bago siya tumingin sa gawi ko, kung saan nakaupo ako sa kandungan ng asawa ko paharap sa kanya. Bettina, kailan pa ito? Tanong niya sa akin ng diretsyo. Habang tinitignan ang nasa cellphone ko. 5 months ago, nagti-text na siya sa akin, akala ko nga ay nagsawa na siya, dahil hindi na siya nagti-text sa akin ng almost 3 months, sagot ko naman sa kanya habang nakayakap pa rin ako sa asawa ko. Sinenyasan naman ni Dion si Maya, para ibigay sa kanya ang cellphone ko sa asawa ko, na binigay naman niya. Bakit hindi mo sinabi na may ganito palang nagti-text sa'yo? Galit at seryosong tanong niya sa akin, pero hindi ako sumagot,
dahil akala ko lang naman noon ay wrong send lang siya, kaya binabaliwala ko ang mga text message galing sa taong ito. Hindi na ako nagulat nang patayuin ako ng asawa ko, tapos pinaupo sa may kama. Habang sinusuri ang cellphone ko, na ngayon ay hawak na niya. Hinahalungkat lang niya, tapos binabasa ang lahat ng pinagsasabi, at text sa akin mula sa numerong paiba-iba, saka same initial lang ang kanyang gamit. Tapos napapansin ko, hindi lang pala ako kundi lahat kami ang nakapansin sa higpit ng pagkakahawak niya sa cellphone ko, na para bang galit na galit siya doon. Pansin ko din ang pagkimkim ng isa niyang kamao, at nagngingit-ngit ng sarili niyang ngipin, saka pulang-pula pa siya dahil sa pagpipigil niya ng kanyang galit. Glidel, can you locate that number? Seryosong sabi niya, pero may halong galit ang boses, habang sinasabi ang katagang yun kay Glidel. Yeah, sure, sagot naman ni Glidel. Tapos pumunta na sa harap ng kanyang computer. Lumapit naman si Dion sa akin, at umupo siya sa tabi ko. Pero nagulat na lang ako, dahil binuhat lang naman ako ng asawa ko, nang walang kahirap-hirap tapos pinaupo niya ulit ako sa kanyang kandungan. Ayon dumadamo si Loverboy, rinig ko pang sabi ni Chad na tawa ng tawa. Pero nagulat na lang ako, nang may makarinig ako ng pagkasa ng armas. Kaya tinignan ko ang katabi ko, na napakasama ang tingin niya kay Chad. May gagawin pa pala ako, alanganing sabi ulit ni Chad, tapos natataranta na tumakbo palabas ng kwarto kung nasaan kami. Ako din pala, biglang sabi naman ni Christian at lumabas na, saka sinundan si Chad na kalalabas lang. Glay, doon tayo sa kabilang kwarto, tutulungan kita mag-locate. Nakangiting sabi naman ni Maya, tapos sabay silang tumayo at umalis dito sa kwartong nasaan kami. Pero nagtataka ako kung bakit sila nagsitayuhan, at may mga excuses pa silang sinasabi, lalo na ang mga huling nagsalita. Tristan, Jade, Shade, laro tayo ng ML. Uunahan natin mag-rank si Martinez. Natatawang sabi naman ni Henry na ikinatango nilang tatlo, then sabay-sabay na silang lumabas ng room namin. Yes, kakakilala ko lang ang mga yan, noong kadadating daw nila galing business trip. Mga kaibigan at kagrupo din ng Darkest Organization. Akala ko nga lang noon ay 5 lang sila, pero siyam pala silang lahat. Don't mind them, wife. And just think about us. Malambing na sabi ni Dion, tapos hinahalik-halikan na niya ako sa may leeg ko. Dion daing ko sa kanya. Pero patuloy lang siya sa kanyang ginagawa, at parang nakulam na naman niya ako, dahil tinutugon ko lahat ng ginagawa niya. Wife, you can't stop me, you're so delicious. And I miss you so much. Malambing na bulong niya sa akin, tapos sinunggaban na naman niya ako ng halik sa aking mga labi. Dion, bulong ko dahil di ko na mapigilan. Wife, your sound, I love it. Nagpipigil na sabi niya habang hinahalik-halikan niya ang aking leeg, alam ko na magmamarka na naman ta. Habang ginagawa niya ang paghalik niya sa lahat ng parte ng katawan ko, ay may biglang kumatok sa pinto. Boss, we found the location already, sigaw ng nasa labas. Narinig ko pa na nagmura pa ang asawa ko, pero patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. May tao sa labas, pagpipigil kong bulong na sabi ko sa kanya, dahil hirap na akong magsalita, dahil sa ginagawa niya sa akin, na patuloy pa rin siya sa paghalik sa buong leeg ko, punta sa ano ko. Kaya habang kaya ko pang itulak, ay tinulak ko siya ng konti na naging sanhi ng pagbitaw niya sa akin. At tiningnan niya ako ng what? Sabing may tao sa labas. Nakangusong sabi ko ulit sa kanya, habang inaayos ang damit ko, na niluluwa na ngayon ng ano ko na kagagawa niya. Simpleng sabi lang niya, tapos tumayo siya para pagbuksan ang kumakatok, na nilak pala ng mga huling lumabas kanina. Mga istorbo, bulong niya ulit, kaya napangiti na lang ako sa inasal niya, habang naglalakad na siya, para pagbuksan ang pinto, kung sino ba kasi ang istorbo. Siyempre inayos ko rin ang sarili ko. What do you want? Sarcastic na tanong niya, halatang nabitin ang loko. Boss, we found it. Nakangising sabi ni Anderson, at pasmirk-smirk pa, dahil siya lang pala ang kumakatok. Tapos pumasok silang lahat nang naglakad si Dion, papunta sa kinauupuan ko. Nagulat na lang ako nang pinulupot niya ang kanyang kamay sa aking bewang. Wala akong magagawa, ganyan siya. The caller, the number, or should I say the one who is texting your wife,
is one of the admirers of your wife's boss. He is super obsessed with your wife. So we need to protect the princess from that man, umpisa ni Kuya Tristan. Sick the face Jules colored kaya pala ganyan ang mga text niya kay Bettina, walang hiya Maya. Di ako makapaniwalang ganyan siya ka-obsess sa taong may asawa na, at alam niyang asawa niya si Dion, ang galing naman niyang stalker Glidel. Sa ganda ni Bettina syempre marami talaga Kuya Tristan. Tumahimik ka nga Jade. Umayos ka Tristan alalahanin mo ang buhay mo si Shade. Tapos sumimangot si Kuya Tristan, then tinaas lang niya ang middle finger niya, bilang sagot kay Shade. What are our plans now? Henry, easy we need to trace that man. I trace him already, at pinakita ang laptop niya sa amin. Marami pala siyang tauhan Tristan. Used your coconut shell Tristan, look we are all leader here, we have our own people, and beside we have the most powerful leader in entire world, si Henry. Yeah, I forgot, Tristan. We better monitor their move first, then we will finish those people, alas 10 in evening. Si Dionya na kanina patahimik, alam ko ang tumatakbo sa kukuti niya. Okay, let's do it. Si Chad, habang parang baliw na nagtatas baba ang kilay, bago sila nag-alisan sa harapan namin, accept kina Chad, Maya dahil may pag-uusapan daw sila. Bago umalis si Dion ay hinalikan na muna ang noo. Saka siya sumunod sa secret room nila. Kung nasaan ang mga armas, katana at iba pa.